Mas kumpiyansa raw ngayon ang Philippine Army na nalalapit na ang pagtatapos ng krisis sa Zamboanga City. Ang ilang komunidad naman na sinira ng gulo, unti-unti nang sinisimulan ang pagbangon. Binuksan na rin ang Zamboanga Pier pero mahigpit pa rin ang seguridad. May report si Chino Gaston. Sa gitna ng sagupaan sa Zamboanga City, 18 sundalo at 5 pulis na ang nasawi. Mahigit 106 na po ang sugatan sa panig ng gobyerno. 9 naman ang naitalang namatay na sibilyan. Ang bihag na nailigtas mula sa kamay ng MNLF, mahigit 109 na po na. Pero may hawak pa rin daw na hostage ang mga rebelde. Dahilan kung bakit ilang linggo na raw calculated o maingat ang galaw ng mga sundalo at mga pulis. Pero kanina isang magandang balita ang bumungad sa militar. Sugatan daw ang leader ng mga rebeldeng MNLF na si Ustad Javier Malik nang lusubi ng mga sundalo ang lugar na hinihinalang pinagkakampuhan ni Commander Malik sa Barangay Santa Catalina at Barangay Santa Barbara. Kaya naman tiwala na raw silang nalalapit na ang pagtatapos ng krisis. Inaantay natin ang mga bagong kaganapan at updates ng mula naman sa ground commander kung ano ang resulta sa kasalukuyang ginagawang operations doon sa bagong kinaroroonan na pinaniwalaang andon si Ustad Javier Malik. Ang ilan sa 300 tauhan ni Malik na inaresto at sumuko, inilipat na sa mas malaking kulungan. Itinanggi ng ilan na kabilang sila sa grupo ni Malik at sadyang napag-utusan lang daw. Ang sabi ng nanay, dito ka na magpunta, may doon sa Magay, may dalang siya, Jalmura. Na doon kami, masunog ng bahay namin. Taka doon yung nanay mo sa Santa Barbara? Oo. So hindi ka member ng MNLF? Oo, hindi naman sir. Kanina, ipinakita ng pulisya ang kagamitang nakuha nila sa mga rebelde. Gaya na lang ng mga relo, alahas, ID, pera, mapa at kopya ng schedule. Gagawin ebidensya ito dahil fruits of the crime to. Hindi pa man natutuldukan ang krisis sa syudad, unti-unti nang pinipilit bumangon ng komunidad. Kanina, binuksan na ang Zamboanga Pier, pero naging mahigpit ang pag-inspeksyon sa mga pasahero. Daan-daang mga taga-Basilan at Sulu ang maagang dumating sa pier at nasasabik nang makauwi sa bahay nila matapos maipit sa bakbakan ng ilang linggo. Not sure pa makakuha kami ng ticket ngayon. Madami ang pasahero. Samantala, naglabas naman ang Pag-ibig Fund ng mahigit 19 na milyong pisong pondo para sa mga pamilyang nawala ng tirahan sa bakbakan sa Zamboanga City. Chino Gaston, GMA News.